Like to pray. Father in heaven, we thank you, Lord, for this time, O God. We thank you for your love, your abounding grace, and your mercy. Salamat, Panginoon, na dinala mo kami ngayon dito sa iyong church, Panginoon. And Lord, anyone, O God, na nandito ngayon, that they have something in their hearts, Panginoon, maaring ang bawat isa, merong isa sa amin dito ngayon na nangangailangan ng iyong touch, Panginoon, for healing. Somebody, oh God, who needs provisions, Panginoon. Someone, oh God, who needs healing in their families, in their emotions. Lord, we pray, oh God, that after this, oh Lord, they will receive the good answer from you, Panginoon. Sapagkat ikaw ang mabuting Diyos, Panginoon. Ikaw ang dumidinig ng aming mga dalangin. Ikaw ang buhay na Diyos, Panginoon. Ang Diyos ng himala. So let everyone, O God, receive a miracle today, this morning, O God, that when we leave this place, O Lord, we receive your goodness and your blessing. We give you all the praise and all the glory in Jesus' name. Amen. Amen. Pagpasok ko po kaninang umaga dito, may nagtanong sa akin kung pastor ako. Sabi ko, hindi. Oo. Nag-aaral po ako sa Bible school, pero hindi po ako nagpastor. But I praise God na after all these years, itinawag niya ako muli, Panginoon. Sabi ng Bible, God's calling is irrevocable. Ang pagtawag po ng Diyos ay nananatili ito sa atin. That's why it's important, ang bawat isa sa atin, to start your day with God's Word. Ang ginagawa ko po, pagising ko sa umaga, kahit na busy, kailangan pumasok sa trabaho, I pray and I read God's Word. Kasi ngayon, hindi naman po mahirap na. Hindi ka kailangan magdala ng physical Bible kahit sa telepono mo. No? Okay. So, this is one way how I start my day. Sapagkat, gugustuhin nyo pa bang unahin ang araw nyo listening to the news? Pagka news po kasi ang pinakinggan nyo at the start of your day, the rest of your day will be depressing. Sinubukan nyo na pa bang makinig sa balita na puro patayan, puro aksidente, pagkakasakit? So, it is better to start your day with God's Word. Amen? Amen. Okay. So, wag po kayong maniniwala sa media. And I'm going to talk about it more. Pag sinabi kong wag po kayo maniwala sa media, sa CNN, sa BBC, at sa major networks, meron po akong karanasan dyan. And I thank the Lord. That's why I'm grateful because of the opportunities that He has given me. Recently, ako po ay nanggaling sa, hindi ko nababanggitin kung saan-saan, pero one major country na pinuntahan ko po ay ang bansa ng Turkey. Kung saan po ang bansang Turkey nahahati sa Europe side at saka sa Asia side. Ang bansang Turkey po ay isang Muslim country. Kaya nung kami may planong pumunta doon, lahat nagsasabi sa akin, even my family, pupunta ka doon. Baka mamaya, hati-hati na katawan mo pagbalik mo. It's because it's a Muslim country. No? So, but God has a great plan, not only sa atin dito sa Pilipinas. For God wants all men, ang sabi ng Bible, to be saved. So it is up for every man to receive God's
offer of salvation. Okay? Ang sabi ko, tinawag ako ng Diyos, nag-umpisa po ito decades ago. Nung ako'y bata pa. Because when I was young, sickly po ako. Very sickly. Pinagpipray ako ni Irving, ng mga pastors, ng mga elders sa church, pero I was very sick for many years. Then one day, itong mother namin, mayroon siyang ugali na magbasa ng Bible bago matulog. Bago ako matulog kasi nga sickly ako. And she, at that time, read the Bible sa Matthew 9:37 and 38. Okay. Sa Tagalog yan, pero babasahin ko sa English. The harvest is great, but the workers are few. So pray to the Lord who is in charge of the harvest. Ask Him to send more workers into His fields. Hindi ko malaman kung bakit pagkarinig ko ng verse na yan, umiyak na lang ako ng umiyak. Bata pa ako noon. I don't know. But it impacted my heart so greatly na parang ang Diyos mismo ang nangusap sa akin sa pamamagitan ng salita ng Diyos na ito, na particular verse na ito. Years passed by, gumaling po ako, and one elder in the church, matanda na, pinag-pray niya ako, sabi niya, alam mo brother, merong plano ang Diyos sa iyo. I didn't know about that. I shrugged it until nag-college ako, nagtrabaho ako, nag-quit ako, nag-Bible school ako, bumalik sa trabaho hanggang sa nakarating sa Amerika. Pero hindi nakalimutan ng Diyos yung time na yon. So, recently, nagkaroon po ako nga ng pagkakataon to join organization na nagpapadala ng mga missionaries sa 1040 window. Itong 1040 window na ito po, dun sa mga nakakaintindi magbasa ng map is, let me see, ayoko magkamali. 10 degrees north and 40 degrees north latitude. So, dun sa mga estudyante, pagka ni-research niyan, 1040 window. Ang 1040 window is part sa mundo na nasasakupan niya ay North Africa, Middle East, and parts of Asia. Ang Pilipinas po ay part nitong 1040 window. The 1040 window po kasi, ito yung part ng mundo na majority ay hindi pa naaabot ng Ebanghelyo. Kaya dito po kami nakakonsentrate ngayon. Thank you. Thank you. Kaya lang, ang Pilipinas po ay hindi na kinoconsider na mission field. Sapagkat ang history ng Pilipinas, by this time, dapat daw ay missionary sending country na ang Pilipinas. Kaya, I pray sa mga kabataan ngayon dito, sa mga wise at may edad na tao na katulad namin, hindi pa huli to accept the challenge to go out and preach the gospel. Sapagkat ito po ang utos ng Diyos the Lord Jesus Christ, before He ascended into heaven, sabi niya, go out into all the world and preach the gospel. Yun ang kanyang Great Commission. So,
Sa aming ministry po, meron kaming sinusunod na particular regimen. Ang tawag ko dito, ito ang boot camp. Bago, kasi po, merong iba-ibang ministry to serve as educators. Yung mga nurses at doctors po namin serving as in the medical field. Pero bago lahat yon, meron kami 2 weeks na intensive missionary activity based on Luke chapter 10. Dito po, yung time na sinugo ng Panginoong Jesus, yung 72 disciples, to go. Ang sabi niya, humayo kayo, preach the word in every town sa Judea, pero huwag kayong magdadala ng pera. Huwag kayong magdadala ng bag. Huwag kayong magdadala ng extra clothes. At kung saan kayo magpunta, if they welcome you, stay there. Kung pakainin kayo, kumain kayo. If they reject you, then go to the next town. Yun po ang aming regimen na sinasabi kong boot camp for 2 weeks. So, sinabi ko na bata pa ako I felt that God called me into the ministry to go out and be part of God's harvests. Nung nagkaroon po ako ng opportunity na to, ang isang inimpress din ng Panginoon sa akin ay to go and pray for the sick. Kasi makaka-relate ako dahil sickly nga ako at pinagaling ako ng Diyos. So, ang sinasabi sa akin ng Panginoon before I went into the field, you go and pray for the sick. At nangyari nga katulad ni Brother Nanding, kung ano yung dalangin niya, sinagot ng Panginoon, ganun din po ang panalangin ko. So Lord, give me an opportunity na makapag-pray ako sa may sakit. Nung nasa southern Turkey kami, malapit sa border ng Syria, kung saan ang awayan ngayon, itong part ng Turkey na to po ay devastated ng earthquake. Kung natatandaan nyo, nasa news yun. Early last year, nagkaroon ng malaking serious earthquake. Na nakita ko po yun, lahat ng structures, sabi nila thousands ang namatay. Kasi ang building po nila, ganito, concrete, pero ang napansin ko, walang rebar. Mga hollow blocks lang na pinagpatong-patong. Kaya nung nagka-earthquake, maraming namatay. So, ang United Nations, merong refugee camp na nandun ang karamihan ay Syrian refugees. Dahil meron nga pong civil war sa Syria, so nagpuntahan sila, cross over to Turkey. Ang problema, galit ang mga citizens ng Turkey sa kanila. So, hindi sila nakakakuha ng trabaho na mahusay, kundi yung ayaw nila ng mga Turks, yun lang ang trabaho nila. Hindi sila nakakalabas. Kung saang town sila or city, hindi sila pwedeng lumabas doon. Hanggang doon lang. Persecuted sila. So we were led into a refugee camp. Kung paano ay isang miracle din po ito, pero hindi ko na ikikwento. Pagkat baka hindi na ako makapalik dito sa haba ng aking sasabihin. Anyway, merong isang Syrian na matanda, he was an ex-engineer. May sakit siya. Yung refugee camp po ay, kung na-imagine nyo yung container ship, yung container na box, no? Ginawa nilang kwarto yon, merong isang bed, merong sink, may toilet, may TV na ganito.
Yun lang ang facility na yon. Tapos, binibigyan sila ng rasyon ng United Nations. Itong tao na to ay matanda na and very sick. Refugee, Syrian refugee siya. Meron siyang anak pero hindi siya dinadalaw. Ang asawa niya ay naiwan sa Syria. Mahirap po kasing mag-crossover ang mga Syrians to Turkey dahil restricted, kailangan nilang magbayad ng malaki. Thousands of dollars para parang mga Meksikano na papuntang Amerika or Cubans. So, dumating po kami doon sa lugar kung nasaan itong matandang ito, nakita ko na talagang kailangan niya ng somebody to look after him. So yung kaibigan niya na Syrian na nagdala sa amin, tinulungan muna siyang magbanyo kasi hindi siya But deep in my heart, the Lord said, Nelson, this is it. That's why I brought you this far. Ito ang purpose kung bakit ka nandito. Opportunity na to para mag-pray ka sa may sakit. Alam nyo, I did not care kung basa yung kanyang medyas, yung kanyang sweatpants. Hindi ko alam kung basa ito ng tubig o nung kanyang sa sarili niya. But I held on to his feet. Meron po akong team. Lahat kami nag-pray. I cried, hindi lamang para dun sa taong yun. I cried because the Lord gave me an opportunity to minister. Hindi ko po alam kung anong nangyari dun sa, ang pangalan po niya ay Petros, which is Peter. Sapagkat sa Syria ay Christian Orthodox siya, hindi siya Muslim. Kaya ang pangalan niya ay Petros. Hindi ko alam ang nangyari sa kanya, but the guy, yung kanyang kaibigan na Syrian na nag-hold sa amin, naging aming yung nagtumanggap sa amin, ay just a few weeks ago, nabalitaan namin na naging open na sa gospel. Isang buong Muslim family because of that. We tried to introduce to him the gospel, pero alam niya na, Muslim sila, ganito ang paniniwala nila, si Jesus Christ ay hindi Diyos, siya ay tao, siya ay prophet, hindi siya born of a virgin. So, ganito, ganon. Ang resistance nila. But praise the Lord that after a few months, we just showed him what Christian love is. We just told him about Jesus Christ without forcefully converting him. Hindi naman po yun ang goal namin. But that's what I heard. After a few months, merong nag-follow up sa kanya ng mga in-ground missionaries, ay naging open na po siya sa gospel. So praise the Lord. Marami po kaming miracles na na-experience during those 2 weeks. Mahirap kasi hindi namin alam kung saan kami matutulog. We were just depending on the generosity of the people. Kaya yung sinabi ko earlier, huwag kayong maniniwala sa media dahil sabi, Muslims, Saudi Arabia, Egypt, Morocco, naku, pag nabalitaan galing ka ng Amerika, pugot ulo ka. That was the exact opposite. Yung ordinaryong tao, pag babatiin lang namin merhaba, which is hello, or mumkin shai, which is can we have tea? Kasi meron po kaming language lessons din. Pag nasa alaman nilang, taga-Amerika ka, taga-California, come in. Ganon sila ka-welcoming.
So, nasan yung sinasabi ng media na galit sila sa ibang bansa? Galit sila sa mga Kristiyano. That was the exact opposite na experience namin. This family na nakilala namin was a Syrian student. Estudyante po siya sa Syria noon. Alam niyo yung ISIS, no? Sino ba hindi nakakakilala sa ISIS? Yung ISIS took over dun sa particular town nila or city nila because itong taong ito, a university student, meron siyang mga Christian friends sa university sa Syria. Ang ginawa ng ISIS, dahil meron siyang mga friends na Christian, flinag siya. Whipped publicly. Hindi na niya sinabi sa amin kung ilang latay ang tinanggap niya. Palo ng ISIS. Just because he had Christian friends. Muslim siya, pero kasi may kaibigan siyang Kristiyano, kaya siya pinarusahan. Yung kapatid niya ay in-execute. Yung kanyang dalawang Christian friends ay in-execute din. He had the opportunity na makatakas, nakapunta siya ng Turkey. Nakilala namin siya sa daan lang. Kasi tinuruan din kaming in Arabic, Mamking Hamam, which is, can I use your bathroom? Pagka kami ay kailangan na, kasi hindi nila ugali yung gagamit lang, magre-relieve themselves sa tabindaan. So, kakatok kami sa bahay, pwede bang magamit yung restroom nyo? Very welcoming sila. Yun ang aming daan lagi. And then, they will ask kung sino kami. Then we say we're Christians. And that's the start. Okay. Itong particular tao na to, ang asawa niya ay ang pangalan na Turkish coffee or Syrian coffee or Turkish coffee na malapot. Akala ko masarap dati, pero hindi pala, mapait. So, 7 o'clock ng gabi, nandun kami sa kanila, nag-serve ng tea, nag-serve ng coffee. Alas 9 na, yun lang ang sinip. Pero all the time, sinasabi niya, you are now my family, you are my friends. Akin. Alas 10 na po, gutom na ako, tea at coffee lang ang sineserve niya sa amin. Sabi niya, kahit ano daw, gusto ko, pwede naming sabihin sa kanya. So, naglakas loob na ako. Sabi niya ganun. 11 o'clock in the evening, tsaka siya nag-serve ng food. Okay. So, nasa sahig kami. Ang ugali po nila, yung head of the family, yun ang magsiserve ng food. Bibigyan kanila ng plato, lalagyan ng pagkain, tapos ibibigay individually. So, hindi niya masabi in English, sabi niya, ano to? Mehehe. Okay, goat or sheep. Sige. Kasi ang amin pong pakikipag-communicate ay Google Translate. So, sasabihin namin sa telepono, tapos ita-translate yun ng telepono into Arabic. So, ganun ka po kami. Tapos, vice versa. So, sabi niya, mehehe, sige. Yung kanin nila, kulay green dahil sa spices. Maanghang, spicy. So, gutom na ako. Sabi ko, okay na tong kanin. Masaya na ako dito. Kasi, yung pong meat, whether goat or sheep, ay lumalangoy ng yogurt na parang gatas. Ang problema po, lactose intolerant ako. Hindi ako makainom ng anything na dairy. So, sabi ko, Lord, paano to? I don't want to make a mess. Ayoko namang masira ang tiyan ko sa bahay na to. Kasi number 1, yung pong mga
toilet nila ay hindi katulad ng toilet natin. Squatty potty ang tawag namin. Yung pong mababa lang may butas. Hindi ko po talaga magawang gamitin yung ganon. Kahit sa ang bahay po kami magpunta, kahit sa mga bus stops, ganoon. Meron lang parang ceramic na apakan, pero may butas lang. Tapos merong hose, ipa-flush mong ganon. Eh, hindi ko po magawa yun eh. So, sabi ko, Lord, I need your miracle. Give me the strength. So, nung binigay po sa akin yun, naglakas loob na lang ako, trusting in God, na hindi ako masisira ang tiyan ko. Kumain ako, hindi ko po inubos kasi pag inubos nyo, dadagdagan niya. Ganon kasi sila. So, natulog kami that night sa carpet. Pagising ko sa umaga, ano po nang naramdaman ko? Wala. Praise the Lord. It was a miracle. Kasi kahit na konting dairy product lang nasisira ang tiyan ko. So that was the second miracle na may share ko sa inyo. Ngayon, that following morning, last day na po namin. Babalik na kami ng Istanbul para bumalik ng Amerika. Okay. So, ang usapan ay meron kaming rendezvous point. Ibibigay yung mga plane ticket namin kasi malayo kami para makapunta sa Istanbul kung saan ng international airport, 4-hour flight yun. Ang sabi sa amin, meet namin yung aming mga handlers sa isang hotel, nandun yung mga plane ticket. Okay. Ngayon, ang isang natutunan ko po, kapag ka tinawag kayo ng Diyos, hindi aalisin ng Diyos yung inyong individuality. Kaya kung kayo mahina maglakad, hindi naman i-require ng Diyos na kailangan mabilis ang lakad nyo. What I mean is like Peter, si Apostle Peter. Siya po ay temperamental, no? Impulsive. Pero ginamit ng Panginoon yon. Hindi ba nung Day of Pentecost, sino ang malakas ang loob na nag-preach sa 3,000? Si Peter. So ginamit ng Diyos yung kanyang pagiging impulsive. Scholar. Ginamit ng Panginoon yung kanyang scholar. So napakaraming magagandang sulat na epistles ni Apostle Paul. Philippians, Corinthians, Colossians, lahat yan. Very scholarly ang pagkakasulat. So ginamit ng Diyos ang pagiging educated at scholar ni Apostle Paul. Si Dorcas or Tabitha, ginamit ng Diyos sa kawang gawa, katulad ni Lydia. What I'm trying to say is, ganun din po ang experience ko. Kasi nung umaga na yon, nagaling kami doon sa Syrian family, free time na po namin. Kasi 2:00 pa ng hapon, ibibigay yung aming mga plane tickets. So, paikot-ikot kami sa city, sa mga bazaars, and in the meantime, meron din po kaming isang technique na nakuha. Kasi alam namin yung mga hotels, merong American toilets, hindi yung squatty potty. So, ang gagawin namin, 6 kami doon sa team, 2 pupunta sa concierge sa desk, magtatanong ng rates. Habang nandun yung 2 nagtatanong ng rates, kung sino man yung gustong gumamit ng toilet, ayan, pagkakataon niya, gumamit na kayo ng toilet. So, ganun ang ginagawa namin, buong morning. At the same time, sabi ko, gusto ko ng ice cream kasi mahilig po ako sa ice cream. Dairy yun, pero hindi nasisira ang tiyan ko sa ice cream. At meron po akong isang ice cream na nagustuhan doon, yung pistachio ice cream. Kasi ang sarap.
walang sinabi ang mga Baskin and Robbins na yan. Masarap yung pistachio ice cream. Ang problema po, wala kaming makita kasi puro soft serve. Yung katulad ng ice cream sa McDonald's. So pag may nakikita kami, ayaw ko yan, sabi ko. Gusto ko yung talagang ice cream. So in the course of the whole morning, hanap ng ice cream, punta ng hotel, gamit ng toilet. There was one particular hotel na pinuntahan namin. At ang sabi nung nasa desk, do you want to see the room? Aba, pagkakataon na natin to, tatagal yung ating, this was give us more time para gumamit ng toilet. So, dalawa po sa amin ang sumama para tingnan yung room sa hotel. Habang nasa elevator, ang sabi nung tao na taga-hotel, tinanong sila, are you Christians? Di sabi nila, yes. Malakas ang loob niyan tanungin to talk about Christianity kasi walang ibang nakakarinig. Kasi po sa mga Muslim country, bawal na makipag-usap in public about Christianity. Ang sabi nitong taong ito, bata pa po, interesado ako sa Christianity. Matagal ko nang gustong mayroong makausap na Kristiyano. Sabi niya ganon. So, ang problema po, paalis na kami. 2:00, babalik na kami sa Istanbul. Ang sabi niya, yung trabaho niya, 5:00 pa ang kanyang off dun sa kanyang trabaho. So, there was no way na i-present man lang namin sa kanya yung gospel. Okay, so, sabi niya, we will just pray for you. Yun ang sabi namin. Okay. Time came, 2:00, binigay na yung mga ticket namin, ang aming flight ay 3:00. Lahat kami, there were 23. 23 kaming lahat sa team. Naaalis na, babalik na ng Amerika. Lahat kami nakatanggap ng ticket, plane ticket, except for one. Ang pangalan niya si Ira. Taga New Hampshire siya, pero Indonesian siya. So sabi namin kay Ira, kasi ang kanyang hindi siya nabigyan ng plane ticket, ang kanyang plane ticket ay aalis ng 8:00 ng gabi. Siya lang ang maiiwan. So sabi namin, Ira, chance mo na to para tawagan yung tao sa hotel na interesado sa Christianity. So, lumipad na kami, bumalik na kami sa Istanbul, at that same night, meron po kaming gabi-gabi kasi debriefing, yung tinatawag namin. To ask, meron kami mga in-ground missionaries para tanungin kami, how was your day? Ano nangyari? So, yun ang debriefing namin. Pagbaba ko galing sa kwarto sa hotel, dun sa debriefing room, parang conference room, lahat sila nagsasabi, Nelson, kung hindi dahil sa craving mo for ice cream, hindi mangyayari ito. So, ang nangyari kasi, si Ira, na naiwan dahil 8:00 pa yung kanyang plane ticket, tinawagan niya itong tao na ito na interesado sa Christianity. Nagkita sila after work sa isang park. And right there and then, they presented to him yung gospel. Meron siyang kasamang student missionary. And right there and then also, tumanggap siya sa Panginoon. So, hindi lamang siya, nagsama pa ng kaibigan. So, dalawa silang tumanggap sa Panginoon. That day, dahil sa ice cream, dahil sa paghanap namin ng toilet, nagkaroon ng opportunity to witness to someone and present the gospel of Jesus Christ. Anong sabi ng Bible? Even for one soul na aakyat sa heaven na masisave, there will be rejoicing
in heaven among the angels. So, we praise God. Malaking achievement na po ito. So, praise the Lord. So, marami pang miracles, but because of time, yun po ang highlight na nare-remember ko sa aming pag-preach ng gospel. So, I hope every one of us will have that burden to reach out to somebody. Maaring wala kayong chance na lumabas ng bansa. Even in your own family, maaring merong kayong member ng family na kailangan makarinig ng gospel. Kailangan makaramdam ng pagbabago ng Panginoon sa kapitbahay, sa work, mga bata, mga students. No? Among your classmates, your teachers. Meron po kaming mga missionaries 9 years old. Merong karating lang 12 years old galing sa Egypt. But they are on fire for the Lord because ang tawag po ng Panginoon ay hindi kailangan ay ganitong edad ka, ganito ang pinag-aralan mo. Anyone, as long as you have received the Lord Jesus Christ, you can share God's love to anyone. Okay. For this new year, I'd like to challenge every one of you to be more serious. Ang sabi ng ating kapatid, magbasa ng Bible. Start your day with the Word of God. Trust God to lead you sa bawat hakbang nyo. And the Lord will not disappoint you. Jeremiah 29:11 says, my plans for you is to prosper you and not harm, to give you hope and a future. Kaya malaki po ang ating pag-asa sa 2024 na ito. A lot of miracles are happening if we will only give ourselves to God. Allow God to use you. Allow God to work miracles through you. Because we are saved not to do good works. We are saved for good works. God has prepared good works in advance for us to do. Yan ang sabi ng Bible. Ang bawat isa sa atin ay unique. Ang bawat isa sa atin ay mahalaga sa Diyos. At ang bawat isa sa atin ay isang vessel fit for the Master's use. So praise the Lord. And if anyone here, sabihin nyo, hindi ko ata nararamdaman yan or na-experience yung miracles ng Panginoon. I challenge you to open your heart this morning and accept the Lord Jesus Christ and make Him truly as your Lord and Savior and let Him take over your life. Shall we bow our heads? Pagkakataong ito, Lord, Panginoon, kung sino man, Panginoon, ang nangangailangan ng iyong touch, Panginoon, ng iyong kalinga, let them, O God, experience this even now. Sino man, Panginoon, ang may mga pangailangan sa kanilang buhay, Lord, let them know and feel, O God, that you are a God who is our provider, our Jehovah Jireh, our shepherd, our soon and coming King. So Lord, thank you. Minister to everyone. Holy Spirit, I pray that you'll just give them the wisdom, O God, and open their hearts. Quicken them in your spirit. And let your peace, your love, your grace reign. Fill our hearts, O God. And we give you all the glory and all the praise in Jesus' mighty name. And everybody say, Amen. Amen.